yung pong quotes na ito, the safest place now here in this world is not, no, kung ikaw ay nasa mansion. No? Hindi po yan ang safe na lugar. Yung ikay magtatago sa bahay, no? O yung ikaw ay nasa isang magandang lugar, that is not the safest place here on earth. Alam niyo po ba kung ano pinaka-safe na lugar? No? Lalo na sa panahon po natin ngayon, yung ikaw po ay nasa presensya ng ating mapagmahal na Panginoon. That is the safest place. Kaya ako'y naniniwala, tayo po na narito ngayon sa harapan ng ating Panginoon, nasa safe na lugar po tayo. Amen po ba? So, meron ako nagawang sermon before, pero pinabago dito. Dito yung kanyang binibigay sa atin. Makibukas po kayo at tumayo po tayong lahat. At buksan po natin ang mga talata na atin po pagbubulay-bulayan. Open our Bible in the book of 2 Chronicles. Ikalawang Kronika, Kapitulo 7. Actually, wala sa talatang 11 hanggang talatang 14. Ito po ang atin pong mababasa. Natapos ni Solomon ang templo ni Yahweh at ang sarili niyang palasyo. Sinunod niyang lahat ang plano niya para sa mga ito. Isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, "Narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Isara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupain ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Ngunit, kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain." Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po dahil minsan pa biniyayaan mo po kami, Panginoon, na kami po ay makatungo sa lugar po na ito upang ikaw ay aming pong sama-samang sambahin, papurihan, luwalhatiin, panalakinan, Panginoon. Salamat po sa napakadakilang pribilehiyo na ito na iyo po ipinarana sa bawat isa po sa amin. Salamat sa mga talata na amin pong pagbubulay-bulayan. At hayaan mo po, Panginoon, na habang binubulay-bulay namin ang iyong mga salita, Santong Espiritu, ikaw po ang siyang gumalaw na makapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ang iyong abal lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At makita po namin ang aming pong mga dapat na gampanan o gampanin, Panginoon, lalo higit sa panahon na ito, Panginoon, na sobrang magulo, Panginoon, ang sitwasyon ng aming bansa, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito. At dinangin po namin, O Diyos, ang tagumpay na iyon ang pong iginawat sa gawain pong ito.
Salamat po. At ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Ibigay po natin yung palakpak sa Panginoon. God bless you, God glory. Ano po kayo na ito? Sabi po uli na English version ng ating pong 2 Chronicles chapter 7 verse 13 to 14. At times I might shut up the heavens so that no rain or no rain falls, or command grasshoppers to devour the land, your crops, or send plagues among you. Then if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Ang ating pong bansa ay nakakaranas ng matinding dilubyo. Po. Nandyan po ng mga nakaraan, mga matitinding bagyo ang naranasan ng ating bansa. Bandang Ilocos, bandang Masbate. So, hindi na po pangkaraniwan ang mga bagyo na nararanasan natin. Humuhugot na o humubunot na ng mga tanim, ng mga puno, nagpapatumpa ng mga malalaki mga puno. Ano po. So, pagkatapos po ng bagyo, sinundan po ng lindol. Lindol sa Cebu. Ano ba? So, lindol po sa Mindanao. So, bakit ganun? Ano na nangyayari sa ating pong bansa? Sabi nga po, yung pong mga lindol na ito sa Mindanao, 7.5 po yun, October 10 lang, ano po? Ayaw, tama. Kailan lang ano po? Ano ang pwede ngayon? Na-12 yun. At walo po ang namatay. Meron daw po 79,959 houses were damaged. So, yun po. Pagdating naman po, doon po sa Cebu, ito po yung nangyari noong September 30, 2025. 6.9 yung po scale ng lindol na yun. Ang affected families ay 201,245. At 74 ang namatay. Ang injured, 559. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, wala na pong safe na lugar. Ano po? Lalo na yung mga nakakatakot po pagka dumating po yung the big one. Yung pool. Huwag naman sana mangyari. Pero hindi natin alam eh. Di po ba? Diba nakakatakot isipin pagka lumindol, nasa 100 floor ka ng building. Diba? Pag nag-corruption, kasama ka na sa madudurog. Tama ba? So, ano po dapat natin ginagawa? Kailangan ba natin mag-rally? Kailangan po ba natin magpunta sa EDSA? Punta ng Malacanang, ang Senado, ang Congress.
So, meron pong panuntunan na gustong ibaba ng Panginoon sa atin. Ito pong ating pong pag-aaralan ngayon. Sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng kawalan ng pag-asa, meron pong guidelines na gusto ibigay ang Panginoon sa atin. And actually, dapat natin maranasan yung tinatawag na revival. Ay, yung revival po, yun po yung tinatawag na spiritual revival. Ibig sabihin, meaning, return of energy to vitality after a period of decline. Yan po. Ibig sabihin, pagbabalik ng kalakasan, pagbabalik ng sigla. Matapos po ang panlulumok na atin pong nararanasan. So yan po isang napakahalaga na makita po natin. Dito po sa account po na ito, sa ikalawang kronika, kapitulo 7, talata 13, yung context po niya, matapos po magawa ang templo, pati yung kanyang bahay, yung palasyo ni Hari Solomon, inausap po siya ng Panginoon Diyos. The Lord taught Solomon in a very, very, very important guidelines and principles about his leadership and his people. Sana tatagpuin din ng Panginoon yung pong mga namiminuno sa atin. Amen? Yung mga congressman, ayoko na po sila tawaging congressman. Diba? Kasi habang tinatawag mo silang congressman, nagiging koto nga talaga sila. Ayoko rin tawagin senatong. Diba? Mga senador, ano? Mga senator. Honorable. Di ba? At syempre, higit sa lahat, yung namumuno po sa ating pong bansa. Tama? The Bible said, when the righteous are in authority, the people rejoice. Pag ang namiminuno ay matuwid, nagsasaya ang bayan. Masaya po ba kayo? Kayo po makakasagot niyan. Diba? At ang kasunod doon, but when the wicked were ruled, the people mourn. Pag ang namiminuno ay masama, nagluluksa ang bayan. Tayo po ay nasa critical na sitwasyon. Diba? Bakit nagagalit ang nature? Bakit? Bakit nagagalit pati bulkan? Bakit tumindi na tumindi ang mga bagyo? Bakit sunod-sunod yung pong lindol na ito? Yung nature po ba nagagalit? O ang Diyos ng nature ang nagagalit? Amen? So sana makakabot sa kanila ang aral na ito. Nawa ay magkaroon sila ng conviction sa kanilang mga puso at buhay. Na mailagay sa kanilang mga kaisipan ang liderato, ang authority, ang pamumuno. It is for the meantime. Pansamantala lang. And whether they like it or not, mananagot sila. Tama? Sa uri ng pamumuno na kanilang ginawa habang sila ay nanunungkulan sa anumang uri ng posisyon
Amen? Pag-usapan po natin guidelines for spiritual revival. So what are the guidelines? Panuntunan para manumbalik ang dati natin sigla, lakas sa paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Una po, we need to consider, according to this context, consider spiritual decline and its consequences. Amen? Kailangan natin sa alam-alam daw po yun. Yung tinatawag na spiritual decline. At siyempre, pag merong decline spiritually, there is consequences. Amen? So, sabi nga uli ng verse 13, If I shut up the heavens so that there is no rain. Para sa Tagalog, ang sabi po roon, kapag ka hindi ko pinaulan, sabi ron, tinakpan ko ang kalangitan at hindi ko pinaulan. Malaking bagay kasi sa kanila ang ulan. Nandiyan ang source of income nila. Kasi puro sila farmers. Agriculture ang kanila pong trabaho during that time. So, if I shut up the heavens so that there is no rain. Ngayon po, ano po nangyayari? What happened? Nakaraan lang na para bagang sipatin natin sa isang aspeto. If I open the heavens so that there is too much rain. Tama? Diba? Pinaulan ng Panginoon noong nakaraang mga buwan. Bumaha ang Metro Manila. Bumaha ang mga karatig lalawigan natin. Bakit kaya pinaulan ng Panginoon? Para mailantad ang mga katiwalian ng DPWH, mga ghost project nila. Kutsaba dito, kutsaba doon. Yung pala, ang mga pinapagawa, mga flood control, yung iba, malabnaw ang semento. Yung iba naman, walang bakal. Yung iba naman, sa halip na mataas ang pagkakagawa ng pader, naging kalahati lang. At ang pinakamasakit niyan, yun pong iba talaga, boss ang project. May budget, walang project. Are you with me? Yan ang nangyayari sa ating pong bansa. Sobrang decline. No? Sobra ang corruption. Alam niyo po, yung trillion na pinag-uusapan nila, billion na pinag-uusapan nila, kahit bigyan pa po ng tigil 1 milyon ang bawat household, hindi po mangangalahati
Hello? Yung kurakot na kinurakot nila. Di ba masaya sana, ano? Kung bawat household, tigi 1,000,000. Meron na kayo pang tong-its. Yung iba naman, may pang shabu na. Diba? May iba naman eh. May pang toma na. Diba? So, at yun po yung sinisipan po natin na mawala din sa bawat pangkaraniwang mamamayan, lalo't higit ng ating pong barangay. Amen? Yun bang kikita tayo, kahit maliit, nagagamit naman po natin sa tamang paggamitan. Alam niyo po, kahit kasi malaki ang kita, malaki ang kita, pero pagka ikaw punong-puno ng bisyo, yung laki ng kita mo, ulang pa rin. Tama? So, sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Huwag mo na ang balikan. Alam ka na yung balik eh. Alam niya ako pa. Di ba? Pero kapag kasi pag ikaw nasa Panginoon, every single centavo, peso, iginugugol niya sa tama. Walang sayang. Walang nasasayang. Amen? Yun ang mga tao na nabubuhay na merong Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil candidate ka dyan. No? So, ano pa? If I shut up the heavens so that there is no rain, oh, sino kang gagawa nun eh? Di ba? Pag tinakpan ko ang langit at hindi na umulan, oh, bakit niya tatakpan ang langit at hindi na umulan? Bakit niya naman binusan ang langit at umulan na umulan? Tama? Siya yun eh. Yung nature, susunod na sa kanya yan. Ano yun, me? Pag itusan niya yung nature, sumusunod. Yung tao ay sumunod. Tigas ng ulo. Mabuti pa yung nature. Masunurin. Diba? Pero tayo mga tao, ang kukulit natin. May sarili tayong panuntunan sa buhay. Ano pa? If I command the locusts to devour the land. Oh, pag inutusan ko yung mga balang. Kasi pananim ang kakainin nun eh. Wala nakakanihin. No? Wala nakakainin. Pag walang kakainin, walang kakainin. Pag walang kakainin, gutom. Tama po ba? So, or if I send pestilences among my people, kung ako ay magpadala ng mga peste, hello, hindi ba peste yung mga kurap na yan? Tama? Nung nakaraan nga, nung 2020, anong peste yung dumating sa atin? Yung virus, di ba? COVID-19. Peste yun. Alam niyo po, nangyayari yung mga bagay na ito for a purpose. May layunin ang Panginoon. Diba? Una, yung mga kurap, magbago. Yung mga adik, huwag na mag-adik. Tama po ba?
buhay natin. Ipaayos natin sa Panginoon natin itong mga buhay. Pag hinayaan natin ng Diyos ang siya mag-ayos ng buhay natin, magugulat ka na lang. Nababago na yung ating mga kaisipan at uri ng ating mga pamumuhay. Amen. Some problem of God's people. Una, moral decline. Moral decline. Ibig sabihin, referring to deterioration of ethical values. Diba? Very common sa ating kapanahunan. Decline talaga. Morally. Pag meron ka tatlong asawa, mayabang ka pa. Nagmamalaki mo pa. Tama ba? Decline yun eh. Pagka kayo nagiinuman ng iyong mga kabarkada, at nakailang case na kayo ng Ginebra San Miguel. Pagtapos ng inuman, nakatayo ka pa rin, mayabang ka. Sila tomba na. Di ba ba? Pag marami nagkakagusto sa iyo, proud ka. Ba? Oh. May asawa ka doon sa kabila, may asawa ka doon sa kabila, may asawa ka doon. Pag nag-uusap kayo mga kumpare, yan talaga yung mga pogi. Amen? Amen. Oh. Ayun, mga ano eh. Decline talaga eh. So, yan po ang status ng majority ng mga tao dito po sa Pilipinas. Kaya pala nagkakaroon ng ganyan, kaya pala nagagalit ang kalangitan. Hindi lamang sa taas. Hello? Hindi lamang sa Malacanang, hindi lamang sa Senado, hindi lamang sa Congress, hindi lamang sa PNP, hindi lamang sa kasundaluhan, maging sa mga maliliit na sangay ng ating po mamamayan, morally decline. Hindi ko lang alam habang ikaw ngayon ay nakaupo dyan, kung ikaw ay decline morally. Kung ikaw po ay decline morally, hindi pa po tapos ang Diyos sa iyo. Amen. Amen? Amen. Kaya ka nakaupo dyan because the Lord our God give each every one of us an opportunity to change your life. Pangalawa, merong spiritual apathy. Refers to lack of interest or energy towards spiritual practices. Yan po. Marami raw po palang ganyan. Di ba mga tao, pagka niyayaw mo magsimba, ayaw. Dami dahilan. Dami kesyo-kesyo. Pag niyaya mo magsimba. Pero, yayakin mo sa barkada. Mamadali. Ganun po. At marami po mga Kristiyano, malamlam ang kanilang paglilingkod kay Lord. Katulad na napapawid kanina, energy naman. Di ba? Lack of energy. Pagka kayo pumapalakpak yun ba mga sikat na yun? Dati kasi panahon namin, si Jaworski, basketball. Di ba? Pagka nakakashoot ang Ginebra San Miguel, matindi sigaw namin, palakpak namin. Pag artista, matindi ang palakpak. Di ba? O kaya naglalaro ng basketball dyan.
Pumapalakpak tayo. Pero pagka kay Lord, parang tipid na tipid. Hello? Parang napipilitan lang. Kaya nga yung po mga announcement natin, wala, kaya announce pa yan. Bakit kasi? Kasi po, ang common, kahit sa damakpak na announcement, ang dumadalo. Sino? Mangilan-ngilan. Tama ba? Kahit i-flash lang natin ang i-flash yung mga announcement na yan, mga activities na yan. Madalang. Spiritual apathy. Amen? Ano pa? Another problem. Worldly compromise. Referring to the act of sacrificing spiritual principles or standards to fit with the world. Worldly compromise. Ibig sabihin, na isasakripisyo natin yung mga spiritual principles sa standard ng mundo. Amen? Pagkalinggo, nasa church ka. Christian ka. Pero, pagpunta mo sa work mo, yung action mo, yung galaw mo, yung pananalita mo, parang bagamundo. Compromise po yun. Kristiyano paglinggo, pag simpleng araw, meron ba ganon? Puro ako. Tanong ko, meron eh. Para sabi niyo, marami. Di po ba? Pag nasa church, mabait. Paglabas ng church, hindi mo kakitaan sa pananalita, sa kilos, sa galaw, yung pagiging tunay na maka-Diyos. Nako-compromise yung ating pananampalataya. Parang yung balimbing, at saka merong hayop na yung hunyango, di ba? Hindi naman katabi hunyango ba? Pag natapos sa dilaw na, pag natapos sa puno, nakadikit doon, kulay brown siya, di ba? Kung saan siya, pag napunta sa mga dahon ng kulay green siya. Di ba? O hindi dapat ganun. Dapat po patunayan natin na tayo po ay mga totoong mananampalataya. Amen. Backsliding, another problem. Refers to the act of returning to old life patterns after making a commitment to the Lord. Backslider. Diba? Meron ba nagsisimba backslider? O backslide pa lang? Diba may mga ganun ano? O kaya nagsisimba ka pero meron pa mga pinagagagawa mga secret agenda. Tama ba? O kumustahin niyo yung mga cellphone niyo? Diba may mga bold gamit? Tama? Pinanonood ng bold yan sa cellphone. Diba secret agenda yun? Lalo pag mahilig ka mag-cellphone, talaga biglang lumalabas eh. Tama? Oo. Diba, Pastor Fred, diba? Kaya, to the point na ikaw po ay tablayan ng gana na maglingkod sa Panginoon. Ang tawag diyan, spiritual decline.
Po? Pagka merong spiritual decline, ang kasunod niyan, consequences. Palo. Amen? Kung sino yung gusto ng palo, ayaw natin ng palo. Pero, yung mga pinagkagagawa natin, take note ha, naitatago mo yan sa tao, naitago mo yan sa asawa mo, sa pamilya mo, anybody, pero hindi mo yan maitatago kay Lord. Amen? Lahat ng bagay hayag sa mata ng Diyos. Kaya, kung gusto po natin mapagpala tayo, pagpalain tayo ng Panginoon, gawin po natin ang mga bagay na gusto ng Diyos na ginagawa natin. Amen? Iwasan natin ang mga bagay na ayaw ng Diyos na ginagawa natin. Kung gusto mong pagpalain. Amen? Pero kung ayaw mong pagpalain, bahala ka sa buhay mo. Ituloy mo yung mga kalokohan mga pinagkagagawa mo at umanda ka sa tinatawag na parusa. Hello? Oh. Sino gusto ng blessing? Pagpapala. Ayos ka. Ano ba? Yun na yun. Pangalawa, consider the spiritual condition for awakening. Tingnan mo nga yung katabi mo. Awake ba? Awake? Baka tulog. Tutulog-tulog pa rin. Gising ba? Gising? Baka mamaya lutang. Diba? Nakatingin kayo sa akin, pala, lutang. Nakakita na kayo ng taong lutang. Diba? Oh. Ito po yun. May condition pala for you to awake spiritually. Amen? O, isa-isa. Sabihin natin. Ang unang kondisyon, ang sabi po diyan, nang sumunod na praise sa verse 14, then, if my people who are called by my name will humble themselves, kung ang aking bayan na aking pinili ay magpakumbaba. Ayun ang pala. Humility is the key. Amen? Humbleness is the primary key. Amen po ba? Amen. Kasi po, likas sa tao ang mayabang. Tama? Lalo na kapag ka umangat ang buhay mo ng kaunti. Kaunti pa lang. Mayabang ka na. Diba? Eh, yung iba nga parang yung kasabihan na parang tumungtong sa kalabaw. Diba? Yung mga taong ganun, na kapag halimbawa, nailagay ka sa posisyon, okay, naputak sa barangay, umasta ka pa, tama? Nuno ka ng yabang. Tama po ba? Hindi po ganun. Alam niyo po, the more na tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng mga opportunity, anything, ano mga opportunity yan? Be humble. Galit ang Diyos sa mayabang. At lalong galit ang Diyos sa mayabang na walang ipagyayabang. Meron po ba mayabang na walang ipagyayabang?
Di ba marami? Marami. Will humble themselves. In other words, mga kapatid, recognize our limitation and acknowledge God's sovereignty and authority. Kilalanin natin yung ating limitasyon. Hindi ka Superman. Hindi ka all-knowing. Yung pagkilala sa ating limitasyon, kaakibat naman ito, pagkilala sa kapangyarihan, lawak na magagawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Amen? So, yan po isang napakahalagang makita po natin sa mga pinag-usapan po natin. Humble themselves. Amen? Inulit ko, kahit umangat na ang buhay mo, ang solusyon, ang susi pa rin, humility. Bakit? As long na ikaw ay nagiging humble, lalo ka namang itinataas ng Panginoon. Doon maganda eh. Doon nakatingin ang Diyos. Lalo dinadagdagan ng Diyos ang kaalaman mo. Lalo dinadagdagan ng Panginoon ang resources mo. Lalong dinadagdagan ng Panginoon ang talento mo when you humble yourselves. Accepting your limitations. Amen? So, pray. Sino ba nagpe-pray? Sino hindi na nanalangin? Ang Christian virtue. Opo, tatak ng mananampalataya. Yung pagiging prayerful. Amen? Yung mga hindi mananampalataya, unprayerful. O kaya lack of prayer. Ang pananalangin, pagpapakita ng ating pong pagsandal sa Diyos. Amen. Pagtanggap na hindi natin kayang lahat. No? Pero sa Diyos na ating dinudulugan, naniniwala tayo na meron po siyang malaking magagawa sa sitwasyon ng iyong buhay. Gaano man kahirap ang iyong nararanasan. Ang solusyon, pananalangin. That is the second condition for us to awake our spirituality. Amen? Amen. It is a powerful way to communicate God. And prayer builds relationship with God. Amen? Amen. Habang ikaw ay nananalangin, patuloy na nananalangin, nagiging kawangis mo ang Diyos. Amen? Kasi po, every time you pray, ina-acknowledge mo ang kanyang kabanalan. Hindi ka po pwede makalapit sa Diyos kung hindi ka magsusuko ng buhay mo sa Kanya. Amen? Amen. Sumunod, seek my face. The Bible said, then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. Amen? Seeking God's face. It means desiring intimacy with God. Amen? Nung nagpunta kayo dito sa simbahan,
Anong desire ninyo? Anong purpose? Kung ang purpose mo, kaya ka nagpunta rito, for you to seek God's face. Meaning to say, nais mo na ma-establish ang intimate relationship mo kay Lord. Amen. Amen. Seeking God's face. Not just only seeking ayuda. Tama? Ang ayuda, secondary na lang yan. Nuulit ko, Mateo 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all ayuda shall be added unto Di you. ba? Hindi ko sabi. And all these things Shall be added. shall be added unto you. Ang ayuda, hindi yan galing sa dole o di sa hindi. Ang ayuda, galing kay Lord. Amen. Ipinadala na sa kanya. Amen. Amen po ba? Subukan po ninyo sinasabi. Establish your relationship with our God. Siya po ang source ng lahat ng uri ng pagpapala. Package deal. Pag inuno mo siya, uunahin kanyang pagpapala. Lord, my Lord, maglingkod po kayo sa Panginoon. I-ayos ninyo ang buhay niyo sa harapan niyo. Yung relationship ninyo mag-asawa, i-ayos niyo sa harapan niyo. Some other time, mark my word, bibigyan kayo ng Diyos ng anak na makakatapos ng pag-aaral. Amen? Bibigyan kayo ng Diyos ng mga anak na mababait. Hindi salbahe. Na magiging daan. Pagpalain sila. Bibigyan niya ng karunungan ng Diyos. Magiging scholar yan. Makakapag-aral ng libre yan. May allowance pa. Pumalakpak yung naniniwala na pwede nangyayari sa ngayon. Umpisahan mo ang pagbabago. Sa'yo! 5 years from now, 10 years from now, maalala nyo ang preaching na ito. Tama pala, sinabi ni Pastor. Pero kung ikaw mismo na magulang, tatay, nanay, pasaway, mabubuhay na nito, hindi siya sa kalooban ng Panginoon, ipapasa mo ang sumpa sa anak mo. Amen? Mag-ayos tayo personal. Ipaayos natin sa Panginoon ang buhay natin. Pag naayos yan, dadaloy sa'yo ang biyaya. Darating ang araw, hindi nyo napapansinin ang ayuda na yan. Bakit? Naniniwala ako, darating ang araw, ikaw na ang magiging source. Pinagmumulan. Amen ba? Nothing is impossible with God. All things are possible
Amen? Kung ikaw ay nasa Diyos. Kung ikaw ay merong Diyos. Amen? Glory to God. Turn from their wicked ways. Yun po yung awakening eh. Ang utos, magpakumbaba. Bakit tinulay yung pagpapakumbaba sa pananalangin? Diba? Humility muna, bago prayer. May nagpipray ba, walang humility? Tatanggap-tanggap pa kay Lord, mananalangin ka pero mayabang ka? Ang katanggap-tanggap na pananalangin sa harapan ng Panginoon ay yung babae at lalaki na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Pinakikinggan ng Diyos. Amen! O ito pa yung pang-isa. Turn from their wicked ways. Ibig sabihin, change your mind and attitude. Amen? Magbago ng isip. Magbago ng ugali. Ipabago sa Panginoon. Mga bad habits na yan. Bad behavior na yan. Ang Diyos lamang po kung isusuko mo kay Lord, tsaka kanya babaguhin. Amen? In other words, aside from that, stop sinful and shameful behavior. Amen? Sabi rin, no? Ano? Itigil daw po ang alin? Yung mga kasalanan. Yung sinful na ginagawa natin, wickedness, at kaysa yung shameful behavior. Amen? Shameful na relationship. Everything shameful. Kailangan po natin yan idudog at ilubog sa harapan ng ating Panginoon. And obey God's command. Live with moral integrity. Not corrupt. Amen? Yan po ang susi o paraan o kondisyon upang magkaroon ng awakening. Amen? At ang resulta, pagka meron kang ganyan, ito yung kasunod, ano? Consider spiritual restoration upon our nation. Amen? Malaki pala ang magagawa ng panalangin ng mga matuwid na tao. Malaki pala ang nagagawa sa kapakanan, kaayusan ng ating pong bansa kung ang kanyang bayan ay magpapakumbaba. Amen? So, consider spiritual restoration upon our nation. Nang sabi ron doon, then I will hear from heaven. Amen? I will forgive their sins and I will restore their land. Amen? I will heal their land. Kaya merong if and then. Yan po yung tawag diyan ay law of gravity. No? If you pray, if you humble yourselves, if you seek His face, if you turn from your wickedness, ang kasunod, then! Amen? If you do not pray, if you do not humble yourselves, if you do not turn from your wicked ways, if you do not seek God's face, may then ba? Wala ang then. Ibang then. Diba? Oh. Then, instead, I will hear from heaven. Instead,
Instead, I will forgive their sins. Instead, I will restore their land. Baka naman, ang mangyayari, lalong mawawasak ang lupain. Hello? Mga kapatid, katulad ng pinag-usapan po natin. Nagsimula po ako sa pangungusap na the safest place here on earth is not when you are in your home, no? Is not when you are in your mansion, but the safest place here on earth is when you are in the very presence of our Lord, of our God. Amen? Amen. So, katulad po ng ating po pinag-usapan, iiyak natin sa Panginoon ang ating bansa. Ilapit natin sa Panginoon ang mga namiminuno sa ating bansa. Ilapit natin sa Panginoon ang ating mahal na Presidente. Ilapit natin sa Panginoon ang ating mahal na Vice Presidente. Ilapit natin sa Panginoon ang mga Senator, ang mga Congressman, ang mga departamento ng ating gobyerno. Or else, Church, meron pong nakaambak na higit sa 6.9 na lindo. Higit sa 7.5 na lindo. Hindi natin alam. Hindi natin alam ang magaganap kahit mamaya. Bukas. Susunod na mga araw. We don't know what the future holds. But if you are in God, if you are in Christ, you know Christ holds your future. Amen? He holds our future. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Nung siniyasan ko po, in connection do sa Ghost Flood na project nila, sabi ko roon 118 billion Ghost Flood from 2023 to 2025. So, $500 billion allocated to flood control over in 15 years. $500 billion. Take note loss to corruption. Only 40% of project funds translated to actual construction. So, they need our prayer. Yung mga namiminuno sa atin. Noong October 11, 2025, may 4 na lindol na nangyari. Sa Isabela, 4.2, Zambales, 5, Davao Oriental, 5.5, Surigao del Sur is 6.2. Nasa Metro Manila po tayo. At ang kinatatakutan sa Metro Manila, sa karating lalawigan po natin, yung the big one.
Masakit po. Ang ikaw ay abutan na nasa isang malaking building at matabunan ka doon. Masakit. Masakit sa damdamin. Kung ang isa sa mahal mo sa buhay ang madamay o maging casualty. Church, anything can happen. Wala pong makapagsasabi kung ano mangyayari. Ayokong humula, ayokong mag-predict because I believe only God knows. Anong solusyon? Ikaw personal, ialay mo na ang buhay mo sa Panginoon. Personal, isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Upang sa ganoon, maramdaman mo, maranasan ang Diyos na pinaglilingkuran natin ang siyang o pwede lamang na maglapat ng proteksyon sa bawat isa po sa atin. Can we raise our hands in the very presence of God? Habang nakataas sa ating pong mga kamay, awitan natin ang Diyos.